pakinggan ang bagong kwento ng buhay sa Kaakay with DJ Kakay. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay alam natin kung ano ang kapalaran natin sa buhay. Hindi natin masasabi kung tama ba ang pinatutunguhan nating landas. Wala naman sigurong mali kung sa edad kong ito ay hinahanap ko pa rin kung ano nga ba ang purpose ko sa buhay, hindi ba? Hindi ko nga alam kung paano ba ako makakasabay sa pamumuhay ng iba. Nung ako'y nasa elementarya at secondary school o sa high school, palagi akong may award sa eskwela. Hindi naman ako matalino talaga pero masipag at matyaga akong magpasa ng mga requirements. Minsan ay sumasama rin ako sa mga extracurricular activities katulad ng mga quiz bee, poster making, slogan, dance contest at mga filmmaking competitions. Tuwing tinatanong din ako ng mga kaibigan ko kung ano nga ba ang gusto kong trabaho pagkatapos mag-aral, marami rin akong nababanggit sa kanila. Desidido akong kumuha ng kursong film dahil sa lahat ng nasalihan kong activities, ito ang nakapukaw sa aking atensyon. Nakahiligan ko rin kasing kumuha ng mga pictures at videos. Nakahiligan ko rin manood ng mga vlogs, TV series at movies. Kaya sabi ko sa sarili ko ay gusto kong magtrabaho sa ibang bansa at i-pursue ang pagiging actress o di naman kaya ay production sa likod ng camera, mga ganon. Nakapagtapos naman ako ng kolehiyo sa kursong film pero habang nag-aaral ako noon palaging sumasagi sa isipan ko kung ano ba talaga ang career na para sa akin. Lahat ng sigla at sipag ko nung elementarya at high school ay naglaho dahil kinwestiyon ko bigla ang aking kakayahan. Parang naging average person ako at ang isa sa pinakamasakit na pinagdaanan ko ay yung nawalan ako ng passion sa film. Pakiramdam ko kasi hindi sapat ang talento at kakayahan ko para sa pangarap ko. Kaya hanggang ngayon ay nawawala pa rin ako at hindi alam kung saan ang pupuntahan sa mundo. Mayroon kaming proyekto noon sa film project. Inilaban yon sa labas ng aming eskwela. Ako ang bida sa pelikulang iyon. Pero hindi yon ang nagwagi sa paningin ng manonood kaya simula noon ay pinagdudahan ko na ang aking sarili. At bigla na lang hindi ko alam kung anong gusto kong mangyari sa aking future. Buti na lang talaga at meron akong matalik na kaibigan, si Bianca. Isa sa mga naging tulay ko kung bakit patuloy akong sumusubok at lumalaban sa buhay. Hindi man kami parehas ng nararamdaman o pinagdadaanan sa buhay, pero lagi siyang nandyan at handa siyang makinig sa akin. Isa siya sa mga nakakaintindi sa akin ng walang halong panghusga, kaya lubos kong pinasasalamatan ng aking college best friend na isa sa ngayong IT professional sa Switzerland. At dito magsisimula ang aming kwento. Uy, Rose! Congrats sa film. Galing mo umarte, ah. Nabalitaan ko kasi yung film nyo eh. Nako, hindi naman ako magaling, pero hindi man nga nanalo yung pelikula namin, pero salamat ha. By the way, sino palang nanalo? Yung kabilang grupo, yung kila Carmila. Bakit parang malungkot ka, Rose? Huwag kang panghinaan ng loob. Magaling ka man o hindi, ang mahalaga ay tinry mo ang best mo. Hindi dapat yan maging sukatan para masabi kung magaling ka o hindi. Salamat, Bianca. Alam mo, ganito na lang. Huwag ka munang umuwi. Daan muna tayo sa coffee shop. Libre ko. Ha? Para saan? Hindi na, Bianca. Naku, nag-abala ka pa. Anong abala? Biyaya na to, Rose. Tara na, okay lang yan. Hindi talaga, Bianca. Ito naman, magtatampo ko sa'yo niyan. Hindi pa kasi ako tapos sa sinasabi ko. Ang sabi ko, hindi talaga ako makakatanggi. Ayun naman pala eh. O siya, tara na. Lumabas kami ni Bianca para magkape kasabay ng kwentuhan patungkol sa iba't ibang bagay. Sa hindi ko mga inaasahang pangyayari. Sa mga hindi ko din inaasahan sa buhay. Habang nagkukwentuhan kami ay biglang lumapit si Angel. Si Angel, kaedad na pinsan ko yan sa father side.
Medyo may pagkamayabang siya pero hindi ko maintindihan kung bakit gustong-gusto siya ng mga kamag-anak ko. 18 years old lang siya noong nagsimula siyang kumita ng sarili niyang pera. Minsan nga tuwing may family gathering kami ay pinagkukumpara kaming dalawa hanggang ngayon. Ang sakit lang dahil parang pinaramdam talaga nila sa akin na napag-iiwanan ako. Rose, ikaw pala yan. Oh, buti nandito ka. Wala, napadaan lang. Ito naman. Kamusta ka? Anong kurso mo? Ayos lang. Ito, film kinuha ko. Phil? May pera ba doon? Dapat nag-business ka na lang din kasi. Tignan mo, sa edad kong to, napapakinabangan ko na yung inaaral kong kurso. Ikaw, ano bang mga pwede mong work dyan? Marami. Tulad ng? Production, artist. Kaya di na ako nagtataka minsan kung bakit lagi tayo napagkukumpara. Alam mo, ayusin mo yung desisyon mo sa buhay, Kaz. Pero passion ko naman ang filmmaking Hindi ka naman mapapakain ng passion na yan. Keep up ka rin, Kaz. Tsaka, pag mamalaki mo na yan, balita ako nga natalo kayo sa competition nyo. Nako, baka wala ng pag-asa yan, Rose. Ano ba talagang gusto mo? May ganyan pa ba sa future? Grabe ka naman kung makapagsalita. Alam mo, bakit hindi mo ko hayaan sa mga gusto ko? Bakit? Pati ba goals at pangarap may competition din? Tsaka, sino ka ba para manduan ako, Angel? Cousin mo ko, di ba? Good for you kung sa murang edad na-discover mo na agad yung gusto mo mangyari sa buhay mo. Pero sana, huwag mo naman gamitin yan para maliitin mo ko. Maliitin ka. Tignan mo naman ang sarili mo, Rose. Talagang walang-wala ka naman sa akin. Grabe din talaga tingin mo sa sarili mo. Bakit pa hindi mo itikom yung nagbabaga mong bunganga? Hindi yung mapapadahan ka na lang dito, ganyan mo pa ako batiin. Kumikita ka ng sariling pera pero wala kang pambili ng pangsipilyo dyan sa babaho mong hininga. Angel pangalan mo pero ugaling demonyo, Ma'am, ito na yung sukli niyo. Thank you po. Please come again. O paano? Mauna na kami ni Rose. Alis na kami. Umalis na kami ni Bianca sa coffee shop DJ Kakay. At akala ko payapa na ang araw ko. Akala ko tuluyan ang gaga ng pakiramdam ko pero bakit ganito? Lalong nanghina ang loob ko sa mga binitawang salita ni Angel. Ayun ba yung pinsan mo na lagi mong kinukwento sa akin? Walang iya talaga siya, no? Ang yabang niya, grabe. Ano bang akala niya na porket marami na siyang na-achieve sa buhay niya, may karapatan na siyang maliitin ako, manduhan ako, pagsalitaan ng ganun? Ayan kasi ang problema sa mga tao ngayon. Akala nila porket arts o film, wala na agad pera. Nawawala na nga ako ng passion sa lahat tapos ganun pa maririnig ko. Rose, sige na, tara na. Walang mangyayari kung magagalit ka lang. Oo nga tara na. O siya, uwi na ako Salamat ngayon. Mag-iingat ka. Huwag mo na isipin yun Oo, sige mag-iingat ka rin. Salamat ha. Pasensya na rin kung nailabas ko lahat ng galit ko. Napuno lang talaga ako kay Angel. Palagi na lang kasi siyang ganun. Babawi ako sa'yo sa susunod. Uy, ano ka ba? Wala yun. Dito lang ako para sa'yo. Nang ako'y nakauwi sa aming bahay ay dumiretso agad sa kwarto dahil napanghinaan ako ng loob sa mga narinig ko kay Angel kanina. Nakaka-offend, nakakagalit. Pero sino ba ako para maging matapang? Wala pa naman akong patutunayan sa kanilang lahat. Normal na estudyante lang ako. Pero yung mga kaedad ko, kumikita ng sarili nilang pera. Sumisweldo, nakakapagtayo ng bahay, nakakapagbigay na sa kanilang mga magulang. O di naman kaya ay may sariling kotse. Ewan ko ba? Nakaka-pressure ang adulthood, DJ Kakay. Parang hindi ko kaya. Ang hirap talaga. Paano kung hindi ko alam ang gagawin ko? Ang hirap na nga ng buhay tapos nagkakaroon pa ako ng mga existential crisis. Parang hirap-hirap sumabay sa pamumuhay ng iba. Maya-maya lamang ay kumatok si Mama para makipagkwentuhan sa akin. Mas lalong na-trigger ang inis ko nang marinig ko ang pangalan ni Angel. Nak, kamusta ka? Yung school mo, kamusta? Okay lang naman po, Ma. Ano po sa January rito? May sasabihin po ba kayo? Wala naman. Makikipagkwentuhan lang sana ako. Galing nga pala rito kanina yung kapatid ni Angel na si Eliza.
Hiniram niya sapatos mo. Nagpaalam ba sa'yo? Wait, sino gagamit ng sapatos? Sabi ni Alyssa, siya raw. Pero feeling ko nak, pinanghiram niya lang si Angel eh. Bakit pinairam yan? Wala nga masabing matino sa akin yan. Nako, kuhang-kuha talaga ni Angel ang in-score niya yung araw. Alam mo bang iniinsulto ako niya sa cafe kanina? Bakit? Anong sinabi sa'yo? Ay, hiyaan mo naman. O siya, basta sabihin mo sa akin pag may ginawa siyang hindi maganda sa'yo ha. Opo, ma. Kinausap ko pala si Alyssa kanina at nabanggit niya mga achievements niya sa school. Naitanong ko lang kasi bigla. Sabi niya, consistent din lister daw sila. Grabe, no? Achiever pala talaga sila magkapatid, ano? Ah, ganun po ba? Sige na. Pagod ako, ma. Papahinga na ako. Sige. Pahinga ka na dyan, nak, ha? Opo. Pinalis ko na agad si Mama bago pa ako tuluyan na mapuno dahil hindi siya nakaramdam sa mood ko. Hindi na niya ba nahalata na naiinis ako? Binanggit niya pa talaga si Angel at dinamay si Alyssa. So, anong gusto niyang ipalabas? Ay, mas lalo akong nainis. Lumipas ang gabi at wala akong ibang ginawa na imbes na matulog ay puro pag-aalala sa future ang inatupag ko. Alam ko naman na bata pa ako pero hindi naman siguro masamang maghangad, di ba? Kaya lang, hindi sapat ang mga abilidad ko sa realidad ng buhay. Hindi ko nga alam kung magiging kapalaran ko ba ay magkaroon ng trabaho sa ibang bansa o kung qualified ba ako para doon. Nagdaan ang ilang linggo matapos ang gabing iyon at habang nasa eskwela ako ay biglang may natanggap akong mensahe. May nag-chat sa GC namin magkakaklase nung high school na magkakaroon daw kami ng reunion. Sinubukan kong pilitin si Bianca. O sinubukan akong pilitin din ni Bianca pero wala na talaga ako sa wisyong sumama dahil sa mga napagdaanan ko nung mga nakaraang linggo. Hoy, sumama ka na. Ayoko nga, Bianca. Bakit pa yung sumama? Pag di ka sumama, di na rin ako sasama. Bianca, alam mo ba kung gaano ako nabaliw sa kwarto ko buong gabi after natin magkape? Isipin mo na lang yung mga kabatch natin nung high school. Yung iba, stable na sa buhay, desidido na sa kukuhanin na trabaho. Na-achieve na nila yung mga goals nila para sa sarili nila. Huwag ka na mag-overthink, Rose. Okay lang naman yun. Lahat naman tayo nagsisimula pa lang. Ano na lang ang mukha na ihaharap ko? Pag tinanong nila ako kung anong goal ko sa buhay, anong isasagot ko? Siyempre, nakakahiya kung wala, di ba? Ayoko namang isipin nila na wala akong pangarap sa buhay. Kaya kung gusto mong pumunta, ikaw na lang kasi natatakot talaga ako na magpakita sa kanila. O sige, di na kita pipilitin. Pero sa susunod ha, sama ka na please. Oo, pasensya na ha. Enjoy kayo doon. Ikaw na bahala kapag hinanap nila ako. Hay, hindi na naman kailangan ikumpara ang sarili niya sa iba. Dumating ang araw ng reunion at kompleto ang mga high school classmates ko. Ako nga lang ang wala noon, DJ Kakay. Pagkadating ni Bianca ay tinext niya ako kaagad para sabihin na ako lang ang hindi pumunta at hinahanap ako ng lahat. Nahihiya talaga akong magpakita dahil pakiramdam ko ay nahuhuli ako. Kahit kasi matagal ko na silang hindi nakakasama marami pa rin akong balita sa mga buhay nila. Aaminin ko naman kasi chismosa ako pero minsan talaga mas mainam kung wala lang akong alam. Yung mga klase ko noon kasi mahilig sila mga musta kaya pakiramdam ko kung nandun ako tatanungin nila ako. Siyempre, ayaw ko naman ng umiyak dahil ayaw kong ipakita sa kanila ang mga yon. Ayaw kong ipakita sa kanila na mahina ako. Noong high school kasi kami, palagi kaming nagtatanungan ng mga kung ano ba ang gusto namin pag kami lumaki. Kung ano mga kurso ang kukuhanin namin. Noon kasi marami ang sumasagot, DJ Kakay, kung ano nga bang kanilang gusto. Kung mapapakinggan ng ibang kapag ako ang sumagot, parang napaka-goal-oriented ko. Dahil nga achiever ako noon kahit papano. Although yung iba sa amin ay undecided pa, yung iba naman may goal na rin kagaya ko. Pero wala Simula nung nagkolehiyo ako at sumabak sa mga filmmaking competitions, lalo na itong recent na laban ay pakiramdam ko na wala yung passion ko.
Hindi dahil sa hindi kami nanalo pero mukhang hindi kasi ako nakapagbigay ng impact bilang actress sa mga nakapanood ng pelikula namin. Kumbaga, biglang lumabo ang future ko dahil iniisip ko kung may potential ba talaga ako sa industriyang ito o wala. O magpapakatotoo ba talaga ako sa mga plano ko para sa sarili ko, DJ Kakay? Yung mga klase namin, hindi naman lahat ay successful na. Pero karamihan sa kanila ay maganda ang paglalakbay nila sa buhay. Siguro masyado lang akong nape-pressure dahil ang mga nagagawa ng iba ay hindi ko pa nagagawa kahit nakaedad ko sila. Ang hirap din kasi magplano ng walang kasiguraduhan. Pero ang hirap din kasi kung walang plano dahil baka madismaya sa akin ang mga taong nasa paligid ko. Pamilya, kaibigan, at lalong-lalo na ang sarili ko. Alam ko namang hindi masama ang sumablay pero kung usapang career o future kasi, ibang usapan na yon dahil ayaw ko namang dumepende na lang sa ibang tao habang buhay. Gusto ko rin naman maging provider. Abilidad lang talaga ang kulang sa akin o baka tiwala sa sarili. Rose, hanap ka na nilang lahat. Hindi ka ba talaga pupunta? Pasensya na talaga pero hindi ako pupunta. Bakit? Ano bang sabi nila? Tinatanong ka nila kung nasan ka. Kinakamusta ka rin nila. Wala ka namang dapat ikatakot, Rose. Di mo naman kailangan ikumpara yung sarili mo sa iba. Tingnan mo nga yung iba nating kaklase. Wala pa rin naman silang major achievement sa life nila eh. Nape-pressure ka lang siguro, Rose. Kasi 'di ba? Naalala mo, nabanggit mo sa akin na halos lahat ng mga kamag-anak mo ay may maayos na trabaho ngayon. Tsaka yung parents mo, parehong nasa medical field. May kanya-kanya tayong pace sa buhay. Hindi lahat minamadali, Rose. Hindi mo kasi naiintindihan yung pressure, Bianca. Lahat sila nag-e-expect. Nakakahiya rin kung lahat sila successful tapos ako lang yung hindi. O sige na. Baka makahalata sila na may kausap ako sa text. Balitaan na lang kita ha. Sige na, ikaw na muna bahala. Habang sila ay nagsasaya sa kanilang maliit na reunion ay ako naman ang nandito sa aking munting kwarto. Tinulog ko ang lahat, DJ Kakay. Hindi ko namalayan na ang dami na palang text ni Bianca sa akin. Pinag-uusapan daw ako doon na kesyo, bakit hindi ako pumunta? Ano raw kayang ganap ko sa buhay ngayon? At may narinig pa raw siya na baka raw buntis ako. Buti na lang talaga hindi ako pumunta doon dahil baka masira lang ang araw ko. Ilang linggo ulit ang nakalipas ng dumating ang araw na pagbibigay ng grado sa aming mga subjects. Nung mga panahon na iyon ay sobra kong kinakabahan dahil medyo nawalan ako ng focus sa pag-aaral. Kaya nung tinignan ko sa aming online portal ang grado ko ay nakita ko ang nag-iisang 3 at iyon ang film subject ko. Nalumo ako noon dahil never ako nagkaroon ng ganong grado. Siyempre, ano na lang isipin ng pamilya ko, diba? Kinatok ako ni mama noon para kumain pero nadatan niya akong umiiyak. Mas lalo akong natakot sa kanya kasi akala ko magagalit siya pero hindi ko in-expect na maiintindihan niya ako. Ako lang ata ang nagpe-pressure sa sarili ko. Sinabihan ako ni mama na tahan na anak, hindi mo kailangan iyakan yan. Alam kong iniisip mo na baka madismaya ako sa'yo pero sa totoo lang, hindi talaga. Kasi pwede ka pa rin naman maging successful kahit na nagkaroon ka ng stress. Akala mo ba hindi ko napapansin yung mga behavior mong ito mga nakaraan anak? Graduate ako ng psychology at para sa akin walang mali sa stress. Kung kailangan mo ng kausap, nandito ako. Hindi naman porket matalino ang mga nakapaligid sa'yo ay dapat ganun ka rin. Huwag mong ikumpara ang iyong sarili sa iba dahil dadating din ang mga nakalaan na pangarap para sa'yo. Balang araw, magiging successful ka rin. Bata ka pa anak. Huwag mong madali ng pace ng buhay mo. Kaya tahan na.
mahal na mahal ka ng mama. Yan ang mga salitang sinabi niya sa akin. At ang mga katagang iyon ay lubos na tumatak sa aking puso at isipan, DJ Kakay. Simula nun ay sinubukan kong bitbitin ang mga salitang binitawan sa akin ni Mama. Bumahan ng luha sa amin ni Mama. Pero nag-usap kami ng maayos at nag-decide na kumain na ng hapunan. At hindi ko inaasahan na nandun din ang iba kong kamag-anak, pati na rin ang pinsan ko na si Angel. Biglang naglaho ang mga ngiti sa aking labi nang nakita ko silang lahat na sa hapagkainan. Hindi ko rin alam kung ano ang okasyon dahil hindi naman din ito nabanggit ng nanay ko. Anak, di ko pala nasabi sa'yo kanina na kasama natin sila kakain ngayon ng hapunan. Pasensya na. Tara na, sabay na tayo sa kanila. Sige po, Ma. Oh, andyan na palang pinakamaganda kong pinsan. Tara, sabay ka na sa amin. Teka, bakit parang hindi ka na-inform na bibisita kami dito para sumabay sa inyo? Wala na bang mas maayos na bati, Angel? Hay, sige na nak, upo na tayo. Huwag mo na lang pansinin. Masaya silang nagkukwentuhan habang kumakain samantalang ako naman ay nananahimik na lamang sa isang gilid. Hindi na ako lumingon sa kahit kanino dahil iniiwasan ko makipag-usap sa kanila. Pero dahil meron akong kulang o maraming hindi nagpapansinan kaya binaliwala ko na lang mga yon. Hindi kasi maiwasan ang mga ganong pag-uusap. Habang kumakain, samantalang ako naman ay pinagdesisyonan kong manahimik na lang sa isang gilid. Hindi na ako lumingon sa kahit kanino dahil iniiwasan kong makipag-usap sa kanila. Pero meron akong kulang sa pansin na pinsan talaga, no? Sinimulan na naman niya ang drama sa aming hapagkainan. Ayoko na sanang siyang patulan, DJ Kakay, pero napuno na kasi ako. Sa tuwing nakikita kami, palagi na lang siyang ganyan. Na gusto niya siya lagi ang bida at siya ang laging mataas kaysa sa akin. Okay ka lang ba, Rose? Oo. Ang tahimik mo kasi kanina pa eh. Balita ko, naglabas na raw ng mga grades. Kamusta? Wala ka naman bang tres? Kasi nakakahiya naman ang dali na nga ng kurso mo. Tapos, matalino ka pa. Tapos magkakaroon ka lang ng tres, di ba? Angel, please, huwag mong simulan, pwede? Kumain ka na lang ng kumain dyan. Di naman namin kayo inimbita rito para gumawa ng gulo. Narinig ko lang po kasi kayong dalawa kanina, tita. Ano bang problema mo, Angel? Noon mo pa ginaganyan na. Pati sa coffee shop nung nakaraan, gumagawa ka ng eksena mo. Cause, ikaw naman yung triggered eh. So, apektado ka. Kung pinili mo na lang sana ng sipilyo yung pinangkapi mo noon, di sana hindi ganyan kabaho bunganga mo kasi baho ng ugali mo. Ang yabang-yabang mo masyado. Sobra ka na ha! Ikaw ang sumusobra. Ano ba kasing problema mo, ha? Di ikaw na magaling. Tingin mo, hindi ako magkakaganito kung walang problema? Rose, noong bata tayo, palagi na lang tayong pinagkukumpara. Ikaw na lang palagi yung pinagtutuunan ng pansin ng mga kamag-anak natin. Sobrang down ako noon. Kasi kahit sa sarili kong mga magulang, hindi ako nakarinig ng puri. Kasi ikaw palagi ang pinupuri nila. Kaya nagpursigi ako, Rose. Angel, hindi naman to competition. Bakit ba gustong-gusto mo akong malamangan? Ako na nga yung nasa ilalim niya yun. Sana intindihin mo yung sitwasyon ko. Pero hindi mo naiintindihan ang nararamdaman ko. Paano hindi nararamdaman? Ikaw na nga lagi itong magaling. Hindi kita matingala kasi hindi naman dapat ganyan ng astay na ugali kapag nakakaangat sa buhay. Kung narinig mo talaga ang usapan namin kanina, sana hindi mo na lang binring up kasi hindi naman relevant eh. Ni hindi ka naman nga kasali kaya hindi ko magets bakit kailangan mo pang sabihin sa harap ng apagkainan yan. Oo, Angel. Nawala lahat ng plano ko after grad. Nagkakaroon ako ng existential crisis ngayon dahil nawalan na ako ng tiwala sa sarili ko. Napakiramdam ko, hindi ako magaling sa lahat.
na wala akong alam gawin. Pero please, peace of mind lang ang gusto ko. Masaya ka na ba sa mga naririnig mo ngayon? Sorry, Rose. Hayaan mo na. Makitid utak mo eh. As if namang maiintindihan mo ang sitwasyon ko. Okay na ako kanina kahit na nananahimik na ako. Kaya tigilan mo na lang ako. Ayaw kong sumali sa away niyo magpinsan ha. Pero ito lang ang sa akin. Wala naman kayong dapat na gawing competition dyan eh. Kasi alam niyo kung bakit. Kasi kahit ako mismo dumaan ako sa pace ng buhay ko na hindi rin ako desidido o sigurado. Dahil hindi ko naman madidiktahan ang future ko. Marami rin akong napagdaanan bago ako naging psychiatrist. Kaya sana hindi ganyan ang pakikitungo mo sa kanya, Angel. Sorry po, Tita Aurora. Hindi ko napuguluhin si Rose. Bata pa naman kayo, Rose, Angel. Hindi nyo kailangan magunahan sa kung ano bang mga achievements nyo o narating nyo sa buhay. Kung may sama ng loob ka kay Rose, sana makipag-usap ka ng maayos sa kanya. At isipin mo na lang din na sana hindi lahat ng tao ay may kakayahan at talino katulad mo, okay? Sorry po talaga, Tita Aurora. Tama na yan, sige na. Umuwi na muna kayong lahat. Walang mangyayari kung magsisigawan lang kayo rito. Ma, Sige na anak, tahan na. Pabayaan mo na yon. Huwag mo na lang pakinggan mga sinasabi nila. opo ma. Natapos ang hapunan namin ng magulo. Hindi man kasi nag-e-expect sila mama. Ako lang talaga ang nagsiset ng expectations. Expectations ko para sa sarili ko dahil iniisip ko na baka madismaya ang aking pamilya. Dahil ako ang sisira sa imahe ng successful naming pamilya. Ayun na rin pala ang huling sagutan namin ni Angel. Napaka-unexplainable ng sama ng loob niya sa akin pero hindi malabo na ako ang dahilan nito. Dahil nung bata pa kami, hindi nagkakalayo ang marka namin sa eskwela. Kaya madalas rin kaming ipinagkukumpara ng aming mga kamag-anak. Nawala lang talaga ako sa daan na tinatahan ko nung ako ay kolehiyo. Kasi hindi naman sa lahat ng pagkakataon, di ba? Lalo na kapag saktuhan lang ang talino mo at abilidad mo hindi ka darating sa punto ng buhay mo na iisipin mo kung paano ka sa future. What if hindi ka maging successful o paano kung hindi matupad lahat ng plano mo, di ba DJ Kakay? Tinigilan na ako ni Angel at hindi na niya ako nilapitan pang muli pagkatapos ng gulo na nangyari noon sa aming bahay. Ilang buwan ang nakalipas at naging busy na rin pala kami pareho ni Bianca sa aming nalalapit na pagtatapos. Kaya naman ay hindi na kami nakapagkita. Malapit ko nang matama sa ang bagong yugto ng aking buhay at mas lalo kong nararamdaman yung kaba. Pero mas tinitignan ko na lang ang loob ko kasi tama naman sila na hindi ko kailangan madaliin ang buhay kung hindi pa para sa akin ang mga pinaplano kong ay napagdesisyonan ko, naisipan kong mag-ibang bansa at kung hindi pa ay maging actress o kahit ano man lang parte ng isang production ay baka magkaroon din ako ng oportunidad. Basta maghihintay ako ng para sa akin, DJ Kakay. Kinalmahan ko muna ang daloy ng career path ko. Bahala na siguro kung ano ang isipin ng pamilya ko. Basta't alam ko sa sarili kong hindi ako pepetiks-petiks. Dumating na pala ang araw ng graduation namin at nagkita ulit kami ni Bianca. Dahil matagal kaming hindi nagkita ay marami rin kaming napag-usapan. Congrats sa atin, Rose. Finally, di na tayo mga estudyante. Grabe, mamimiss ko pumasok. Congrats din, Bianca. Oo nga mamimiss ko maging estudyante. Ay, nandito na tayo sa realidad. Ano palang mga plans mo after grad? Wala pa nga Pero baka mag-work ako sa mga food and beverage na company.
habang wala pang budget para mag-ibang bansa. Ikaw ba? Wala pa eh. Pero kukuha na muna ako ng experience kung saan ako pwedeng mamasukan o kung saan ba qualified ang mga talento ko. I see. Okay lang yan. Masaya ako na okay ka na ngayon. Although, mukhang back to zero ka, pero naniniwala ko na magkaka-progress ka rin sa career path mo. Sabi ko naman sa'yo, huwag mong madaliin eh. Ano palang sabi ng mama mo? Okay lang daw. Hindi ko naman daw kailangan madaliin ang pace ng buhay ko. Alam mo ba, sabi niya sa akin na marami rin talaga siyang napagdaanan bago siya naging psychiatrist. Hindi na naman daw niya ako pinipressure dahil balang araw daw ay mararating ko rin ang mga gusto kong mangyari para sa future ko. Pinanghahawakan ko yun, Bianca. Simula nung kinomfort ako ni Mama, gumaan na ang loob ko. Nanggulo lang sa bahay namin si Angel nung gabi na yun, pero wala naman na sa akin yun kasi pagkatapos nun, tinigilan niya na rin naman ako. Dapat lang, no? Pero good to know na okay ka na at ganyan din ang sinabi sa'yo ng mama mo. At least, hindi lang ako ang nakakaintindi sa'yo, 'di ba? Maswerte ka nga eh kasi may supportive parents ka samantalang ako, lagi na lang nila akong pinagsasabihan. Pero okay lang kasi dinidedma ko naman sila eh. Bata pa naman tayo, Rose. Dadating din ako sa punto na makakapag-provide ako para sa sarili ko at para sa pamilya ko. Salamat sa kabutihan mo, Bianca. Sana marami pang iba dyan na katulad mo. Isa ka rin sa naging tulay kung bakit naging okay ako ngayon. Hindi naman sa pababayaan ko ang future ko, pero syempre, uunti-untiin natin nga abutin yung plano natin pareho na mag-ibang bansa kahit na magkaiba tayo ng gustong trabaho. Basta, nandito pa rin ako ha. Oo naman, nandito lang din ako para sa'yo ha. O paano? It was nice catching up with you, Rose. Sana magkita tayo ulit soon. Pasensya na kung hindi na tayo nakapag-bonding. Naging busy lang din talaga. Congrats ulit. Oo naman, I'll keep in touch. Solid friend kita eh. Congrats din and good luck sa next journey ng buhay natin. Simula na ng bagong yugto ng aming buhay, DJ Kakay. Sinubukan kong mamasukan sa mga studio, sa mga film production pero hindi ako tinanggap. Nag-try din ako mag-apply sa mga work from home na trabaho. 6 na buwan lang ang tinagal ko sa pagiging virtual assistant dahil na-realize kong hindi ako masaya sa ginagawa ko. Sumubok rin akong sumali sa mga teatro at tumagal naman ako doon kahit 1 taon. Sinubukan ko na lang din magtayo ng sarili kong business kahit na hindi na ito related na sa aking natapos na kurso. Dahil kailangan kong mag-ipon ng pera para makapagtrabaho sa ibang bansa. Tumagal ang business ko ng 5 taon at marami akong napagdaanan sa loob na yon, DJ Kakay. Hindi kasi biro ang magtayo ng sariling business. Lalo na kung pagkain ang itinitinda. Ang layo, di ba? Film ang tinapos ko pero ito ako ngayon. Patuloy na nag-aaral ng pagluluto para kumita ng pera. Minsan nga nalulungkot ako dahil nakikita ko ang iba kong batchmate na nasa ibang bansa na. Nakakapag-travel na o di naman kaya nasa Canada, Australia, yung iba naman na nasa Switzerland o Dubai. Pero yung iba ay nananatili pa rin sa Pilipinas. Karamihan kasi sa kanila kinuha lang sila ng mga kamag-anak nila o di naman kaya may lumapit na oportunidad sa kanila. Minsan iniisip ko nga kailan kaya ako? Kasi pakiramdam ko nahuhuli na talaga ako. Habang ako ay nag-aasikaso ng mga kailangan kong ibenta ay lumapit sa akin si Mama. Niyakap niya ako ng mahigpit at sinabi niya sa akin kung gaano siya ka-proud sa mga ginagawa ko. Nak, Ma? natutuwa akong makita ka na nagpupursige. Alam kong hindi related sa kurso na tinapos mo pero masaya akong makita na natututo ka. Isipin mo, 5 taon na tong business mo. Itutuloy mo pa rin ba ang pag-iibang bansa mo? Hindi ko pa po alam, Ma. Stable naman po yung business ko niyan at sana magtuloy-tuloy kasi kailangan ko po talaga ng pera para in case po na may lumapit na oportunidad sa akin, makakapagtrabaho po ako. Proud ako sa'yo na konting pagsusumikap pa makakarating ka rin.
Malay mo, bukas o makalawa may tumawag na lang bigla sa'yo. Sana nga po, Ma. Salamat po ha, kasi kahit na feeling ko po sumasablay ako, hindi po kayo nadismaya sa akin. Kahit na muntik na akong sumuko dahil lang napapressure ako sa mga taong nakapaligid sa akin. Wala yon, Rose, ano ka ba? At saka ako na lang ang bukod tanging tatanggap sa'yo at susuporta sa mga gusto mong gawin sa buhay. Ipagkakait ko pa ba? Ang mga nanay kasi, basta't may tiwala sila sa mga anak nila at alam nilang nagpupursige naman sila, syempre hindi na kami dapat mangialam doon. Ganon namin kamahal ang mga anak namin. Ma, ang OA mo na naman. Naiyak na naman tuloy ako. Pero, Ma, never po ako magsasawa na magpasalamat sa inyo. Kayo po ang naging tulay kung bakit ako nandito ngayon at kung bakit matatag ang loob ko. Hayaan niyo po, kapag nakapag-ipon na ako at nakapag-ibang bansa na, babawi ako sa inyo. Nako, hindi mo naman kailangan gawin yon, pero salamat anak ha. O sige na, ituloy mo na yan. Opo. Matapos akong kausapin ni Mama ay nagpatuloy ako sa aking ginagawa. Kasabay ng pagbe-business ko yung paghahanap at pag-i-email sa mga film production company kung tumatanggap sila. Ilang taon na lang kasi ay mawawala na ang edad ko sa kalendaryo. Hindi pa ka rin kasi ako kontento sa ginagawa ko ngayon, DJ Kakay. Pero sobrang thankful ko kasi kung hindi dahil sa pagbe-business, hindi naman ako makakaipon. Pero may mga pagkakataon na pakiramdam ko ay nawawalan na ako ng pag-asa dahil nakarami na akong email pero wala pa rin sumasagot sa mga application ko. Halos ilang taon na nga akong naghihintay pero mukhang wala na talagang darating na oportunidad para sa akin kahit paaraw-araw akong nag-i-email. Hindi nagtagal ay sumuko na lang ako sa original plan ko para sa future ko. Dahil sa palagay ko ay hindi ito ang kapalaran ko na makuha. Masakit tanggapin, DJ Kakay, at kahit ilang beses ang sabihin ko na hindi ako dapat sumuko, parang ito na talaga ang kailangan mangyari. Isang araw habang nagbabantay ako sa business ko, nasurpresa ako sa hindi ko inaasahan na bisita. Si Angel. At doon ko nalaman na nagbago din ang takbo ng buhay niya. Welcome. What's your order? Ha? Angel? Wow, Kaz ha? Ganda naman ng business mo. Ang daming customers. Kamusta? Ang tagal mong nawala. Nakatira ka na sa vegan, di ba? Buti, nabisita ka. Gusto ko kasi nandito ako manganak. Congratulations ha. Ngayon na ba ang kabuwanan mo? Oo, Kaz. Ikaw ba? Wala ka pang plano na magka-baby? Wala. Wala nga din akong boyfriend eh. Hindi ko pa naiisip yung ganyan. Sana magkasundo ang mga anak natin, no? Sana wala nang lamangan. Sorry ha, ang selfish ko talaga noon. Napaka-childish pa. Wala na yun. Ilang taon na din nang lumipas. Tsaka okay naman na tayo ngayon. Wala ka bang sama ng loob sa akin, Rose? Wala, cause binaon ko na sa limot lahat yun. Ang importante, alam natin parehas mga pagkakamali natin. Ang lakas ko lang nang ipagmalaki ang mga narating ko noon. Ang kapal ng mukha ko na maliitin ka. Pero tignan mo ako ngayon, naiwang buntis. Hindi man lang pinanagutan. Tapos, hindi pa maayos yung karir ko. Katawa-tawa na siguro ako ngayon, Rose. Ay, hindi yun ganun, Angel. Ibang klaseng hirap ang dinanas mo. Pero ang tatag at ang tapang mo. May ibang bagay lang siguro na nararapat sa'yo, Angel. Tsaka, blessing ang darating sa buhay mo ngayon. Tama ka. Hindi din talaga natin alam yung mangyayari sa future, no? Grabe. Alam mo, kumain na lang tayo. Ano bang gusto ng buntis? Ito yung menu, pili ka. At maupo na muna tayo dun, baka mangalay ka pa. Masaya ako na after ilang years ay naging maayos na kami ni Angel. Ang laki ng pinagbago niya, DJ Kakay. Naging matured na siya at masaya ako dahil nagkaroon na kami ng magandang closure. Hindi rin naman na kasi kami bata para pag-awayan pa ang mga ganitong bagay. Pareho na kaming mawawala sa kalendaryo. Gagawa pa ba kami ng bagong eksena? Napatawad ko naman.
Napatawad ko naman siya at isa rin siya sa mga naging inspirasyon ko kung bakit ako tumapang kahit na niloloko, iniinsulto at minamaliit na lang ako noon. May ipon na nga pala ako galing sa aking business kaya naman napag-isipan ko na magpagawa na lang ng bagong bahay dito sa Pilipinas at magtayo ng iba pang physical store ng aking mga tinitindang pagkain. Dito ko rin napagtanto na baka ito talaga ang para sa akin. Nagpursige na lang din ako at sinubukan kong tanggapin at mahalin ang ginagawa ko kahit na hindi ito ang dream job ko. Pero ngayon, masaya at kontento naman ako sa narating ko sa buhay. Mananatili pa rin akong thankful dahil hindi ako aabot sa puntong ito kung hindi dahil sa aking nanay. Hindi rin lalakas ang loob ko kung hindi dahil kay Bianca, ang best friend ko na palaging nandyan para pakinggan lahat ng hinaing ko sa buhay. Hindi na kami masyado nakikita nito pero nananatili pa rin kami magkaibigan. Nasa Switzerland na pala siya ngayon at successful na siya dahil natupad niya ang pangarap niya. Aaminin kong paminsan-minsan ay naiinggit ako sa tuwing nakikita ko ang mga stories at post ni Bianca pero mas nangingibabaw ang saya ko dahil ang dating pangarap niya lang na pinag-uusapan namin ay naabot na niya. May sugat man sa aking puso dahil hindi ko nakuha ang gusto ko na makapagtrabaho sa ibang bansa. Pero proud akong sabihin na sa edad kong ito ay nagkaroon ako ng achievement sa buhay na akala ko ay hindi ako makakasabay sa success ng iba. Hindi ko inaasahan ang lahat ng mga mangyayari sa buhay ko dahil hindi biro ang mga napagdaanan at mga naramdaman ko. Hindi madaling mamuhay kapag pressured ka sa paligid mo, lalo na kung nag-aalala ka sa future mo dahil madaling mangarap. Madaling magsabi pero hindi siya madaling abutin dahil marami kang pagdadaanan ng pagsubok. Ito ulit si Rose. Maraming salamat sa pakikinig. Sana ay nakarelate din kayo sa storya ko. Gusto ko lang sabihin na iwasan natin ang pagkukumpara ng sarili natin sa iba dahil lahat tayo ay may kanya-kanyang paglalakbay sa buhay. May sariling kinang at may sariling liwanag. At kung hindi dahil sa liwanag na ibinigay ng aking mama Aurora, hindi magiging ganito kaganda at kaklaro para sa akin ang lahat. Muli ako si Rose DJ Kakay at ito ang aking kwento.